Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. And sa video ito, update lang tayo dito sa Gilas Pilipinas mga bay, no, para sa kanilang lineup ngayong third window, okay, ng FIBA Asia World Cup Qualifiers 2017. So ito na nga, si Scotty Thompson is nag-back out muna sa Gilas lineup. Supposed to be kasama siya sa lineup ngayong third window ng Asia World Cup Qualifiers. So, nag-back out po na si Scotty dahil nga meron siyang hamstring injury na iniinda. So, ayon dito sa report is nagsimula pa to nung Game 5 ng PBA Commissioner's Cup Finals, ano? Kung saan ika-ika nga itong si Scotty. And, pero tinuloy niya pa rin yung laban hanggang Game 7. Kaya isa din yan sa mga naging dahilan kung bakit hindi ganoon ka-consistent yung naging production ni Scotty sa buong finals ng Commissioner's Cup. So, ang papalit kay Scotty sa lineup niya ng Gilas Pilipinas is itong si Juan Gomez de Liano, mabay, no? So, nakasama na rin itong si Juan, actually, nung second window, nung kinalaban natin yung New Zealand and Australia dito sa home court natin sa Pilipinas. So ngayon, nagbabalik si Juan, isa sa pinalit kay Scotty. Kasama niya rin yung mga bagong addition sa Gilas na sina Mike Phillips at Justin Baltasar, yung teammate niya sa Converge. So ayun na nga mga bay. So medyo masakit na wala si Scotty sa lineup, ano? Malaking kawalan si Scotty kasi kung titingnan natin yung lineup natin, yung third window, medyo sabihin natin ito siguro yung pinakamahinang lineup na ipapadala natin sa buong FIBA Asia World Cup Qualifiers para sa 2027. Pero ano naman, non-bearing na din naman kasi parang non-bearing na yung magiging laban natin sa third window kontra sa New Zealand and sa Australia dahil nga pasok na tayo sa next round. Okay? So, kung baga, currently tabla kasi tayo ng standing sa New Zealand. Number 1 yung Australia. And sa round na to, ang malalaglag is ang Guam, which is wala pa silang panalo. So, non-bearing na actually, pero importante pa rin yung third window game kasi kailangan din nating makakuha ng win-loss yung panalo natin. Kailangan natin makasungkit ng panalo sa third window kahit non-bearing na yung game kasi pasip naman tayo sa second round. Kailangan pa rin natin makakuha ng panalo doon kasi yung win-loss record natin dito sa first round is may carry over siya pagdating ng second round. Okay, kung saan mami-merge tayo sa kabilang grupo. So, kung ano yung magiging win-loss record natin dito sa round na to ng FIBA World Cup Qualifiers, may carry over yan. And posibleng mahirapan tayo makakuha ng panalo sa third window. Ayun, third window kontra sa New Zealand and sa Australia kasi home court ng New Zealand at Australia. So dadayo yung Gilas sa home court ng New Zealand and Australia. So medyo mahirapan tayo makasungkit. Siguro sa New Zealand baka magkaroon tayo ng tsansa na makasungkit ng panalo, pero sa Australia mukhang malabo tayong makasungkit ng panalo against Australia. So, and home court pa nila. Kita nyo naman nung last window, nahirapan tayo sa kanila kahit na home court ng Gilas dito sa Pilipinas ginanap. Siguro yung New Zealand may chance tayo na makasilat. Pero tignan natin kung ano yung magiging performance sila. So, gaganapin yung third window mga bay, no? Malapit na, July 3 kontra sa New Zealand and July 6 kontra naman sa Australia. So, yan, abangan natin mga bay kung makakasilat ba ng kahit isang panalo. Kasi kung makasilat tayo ng isang panalo sa New Zealand, maungusan natin sa standings, magiging number 2 tayo and babagsak sa number 3 yung New Zealand. So, yun mga bay, abangan natin yung third window ng FIBA Asia World Cup Qualifiers ngayon July 3 and July 6. Maraming salamat sa panonood.